na itsura. So, pag in-wrap natin to, ganito itsura niya. So, yung 7, negative 3, 7 units dito yon, 6, 7, tapos 3 units downward. Ito yung vertex. Then, meron tayong focal chord, o yung points ng na to, negative 1, 1. So, negative 1, tsaka 1. Ito yung f sub 1 natin. Then, yung 15 tsaka 1 natin. So, ito 7 na to, diba? 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, tapos 1. Pantay lang na ito. Ito yung f sub 2. Then, dahil ganito yung itsura niya, ibig sabihin, naka-open sa upward yung parabola natin. So, kung naka-open sa upward yun, ibig sabihin, yung focus is kapantay na ito. Kapantay ng vertex, kapantay rin na itong focal chords natin. So, pantay lang natin dito. Though countable, makukuha natin yung focus, di ba? Pag binilang mo siya, kung yung ordered pair niya. Pero kung gagawa natin siya ng solution para makuha yun, gagamitin natin yung midpoint formula. So, gagamitin natin yung F, yung focal, itong una, yung negative 1, tsaka 1, tsaka yung F sub 2 natin na 15, tsaka 1. Para makuha natin yung midpoint or yung F. So, ibig sabihin, ano ba yung midpoint formula? Ang midpoint formula is M equals yung x sub 1 plus x sub 2 over 2. Tapos, y sub 1 plus y sub 2 over 2. Ngayon, yung x sub 1 natin is ito yon, tsaka y sub 1. X sub 2 tsaka y sub 2 ito naman. Then, galing dito, pa-plug lang natin siya dito para makuha natin yung F. So, magkakaroon tayo dito ng x sub 1 na negative 1 plus yung 15 over 2. Then, yung 1 plus 1 over 2. So, ibig sabihin yung midpoint is anong kakalabasan ng negative 1 tapos plus 15 over 2. So, negative 1 plus 15, that is 14, di ba? Then, 14 divide 2 is magiging 7. Then, yung 1 plus 1 is magiging 2. Then, 2 divide 2 is magiging 1. So, kung ito yung midpoint natin sa F1 tsaka sa F sub 2 natin, which is yung F siya. So, ibig sabihin ito equal dito sa F or sa focus. So, pag nilagay natin yung dito, ito na siya. So, lagay natin yung mga points. So, yung F sub 1, that is negative 1 tsaka 1. Then, yung F sub 2 natin is 15 tsaka 1. Tapos, yung vertex is 7, 3. Negative. Then, yung F natin is 7, 1. So, lagay natin dito yung 7, 1. So, ngayon meron na tayo nun. Ngayon, kunin natin yung tawag dito axis of symmetry. So, paano natin kukunin yun? So, yung axis of symmetry, total yung axis of symmetry natin is eto siya. Kung saan lang siya tumama guys, sa vertex. Kung ano yung x natin sa vertex or yung h. Kumbaga, dahil tumama sa x-axis, so yung x natin equals lang siya sa h ng vertex. Di ba ang vertex is hk? So, ibig sabihin, eto is magiging equal sa 7. Ito yung sagot. Ngayon, kung naka-equal siya sa 7, meron tayong axis of symmetry, pwede na rin natin kunin yung P. Kasi kailangan din yung P, diba? Para makuha dito, pati yung directrix. So, ngayon, para naman makuha natin yung P, distance formula tayo ng vertex tsaka ng focus. Kung natin distance formula nila. So, yung distance formula is use distance formula to get P.
Para makuha yun, gagamitin mo yung sa vertex tsaka sa focus. Okay, thank you sa Rips. Ice Shrek. Yan. So, meron tayong distance formula na square root ng x sub 2 minus x sub 1 squared plus y sub 2 minus y sub 1 squared. Then, syempre, dahil lang given points natin is vertex tsaka focus, kunin natin ulit yun. So, yung vertex, that is 7, negative 3. Then, yung focus natin is 7, 1. So, ngayon, kung ito yung focus natin, tsaka vertex, pa-plug natin sila dito as x sub 1, tsaka y sub 1, then x sub 2, y sub 2. So, galing doon, plug lang natin dito para makuha natin yung p. Remember, yung distance natin equal din sa p, kasi yung kinukuha natin eh. So, meron tayong x sub 2 which is 7 minus yung 7 natin, then naka-squared yun, plus yung y sub 2 natin na 1 minus yung negative 3. So, lagay natin negative 3, then naka-squared. So, magkakaroon tayo dito ng 7 minus 7 which is 0, then 0 squared is 0 pa rin. Then, yung 1 minus negative 3, magiging 1 plus 3 siya, which is magiging 4. Then, naka-squared siya, magiging 16, di ba? So, 4 squared. So, ngayon, ito magiging square root ng 16, which is magiging 4. Ibig sabihin, yung distance natin is 4 from vertex to focus, which is siya rin yung P natin. So, ngayon, kung meron tayong P na 4 units, makakuha na natin directrix. Kasi ang directrix is same siya ng distance sa vertex tsaka sa focus. So, kung yung distance ng vertex at focus natin is 4 units, sa likod ng vertex natin, nandun yung directrix. 4 units din siya. So, ibig sabihin, galing dito, 1, 2, 3, 4, nandito na yung directrix natin. So, ibig sabihin, kung nandito yung directrix, ano yung magiging equation ng directrix mo? So, yung directrix natin, dahil tumama siya sa y-axis, magkakaroon ka ng y equals kung ilan kung ano yung number na tinamaan nun. So, pag binilang mo siya, so 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, magkakaroon ka ng 7 negative. Equation niya. Ngayon, kung gusto mo rin kunin yung latus rectum, total may formula naman tayo sa latus rectum, yung LR, length of latus rectum natin, which is absolute value ng 4p, and given naman na yung 4p yung p natin, which is 4. So, ibig sabihin, magkakaroon tayo ng absolute value ng 4 times yung 4, which is magkakaroon tayo ng 16. 16 siya. Sabihin yung length yun neto hanggang dito. Do pag sinabi ko nga kanina, nakapagparehas to dito kasi horizontal naman yung graph. So pag parehas yung y mo, subtract mo lang to dito o eto dito. Absolute value siya kasi distance eh. Kumbaga negative 1 minus 15 magiging negative 16. So absolute value ng negative 16 is 16 siya. Or pwede rin pabaliktad, like 15 minus negative 1. So 15 minus negative 1 is magiging 16. So basta distance lagi naka-absolute value yan. So meron ka na neto. Ngayon kailangan natin kunin yung equation kasi kailangan ng equation, di ba? Yung tanong. Iga-graph tapos yung equation. So para makuha naman natin yung equation neto. Total given na yung vertex na 7 tsaka negative 3. Pwede mo na yung i-plug. So ngayon, kung naka-opens upward yung parabola natin, ibig sabihin, ang pwede mong gawing guide is yung x squared equals 4py. Ngayon, pag nilagay natin yung dito, kasi yung x squared equals 4py mo, nasa origin to eh. So, bali dahil meron tayong vertex na hk, ilalagyan mo lang ng partner yung x ng h. Then, yung sa y, yung k. So, y minus k.
So, merong ano nun. Then, lagay mo na yung mga given na vertex, pati yung P. Remember, yung P natin is 4. Kanina. Ayan. So, pag nilagay natin yun, magkakaroon tayo ng X. Kung plus, magiging minus 7 din. Naka-squared. Then, yung 4. Yung P natin is 4. Meron ang Y. Yung K natin, kung minus 3 to, magiging plus 3 siya dito. Ganun natin siya ginagawa kung naalala. Sana intindihan mo na. So ngayon magkakaroon tayo ng x minus 7 squared dito. Then eto 4 times 4 magiging 16. Then magkakaroon ka ng y plus 3. Kung naka-standard form siya, ganito mo siya gagawin. Ito yung magiging equation niya sa standard form. Pero kung i-general form mo yan, i-expand mo lang naman yan eh. So kapag kinuha mo siya sa general form, expand mo lang to, then distribute mo to, then lipat mo sila sa isang side. So gawin natin, sana sakto pa yung space. So pag in-expand to, magkakaroon ka ng x squared minus 14x plus 49. Then yung kabila naman, distribute lang, magkakaroon ka ng 16y plus 48. Tama, 48. Yan. Tapos lipat lang natin to lahat sa left side. Magkakaroon ka ng x squared minus 14x plus 49. Then magpapalit lahat to ng sign. So magiging negative 16y minus 48 equals 0. Then combine mo lang yung constant. So magkakaroon ka ng x squared minus 14x. Then yung negative 16y. Then yung 49 minus 48 is magiging positive 1. Which is equal sa 0. So ito naman yung general form mo. Ito standard form siya. General form. Then ito yung graph. Yun. Ang lino ng pag-explain ko ha. Content na yun. Tanong. Gets mo? Diyan ka pa? See?